committee a while ago. If I'm not mistaken. May we know now the proper disposition as to the custody of Mary Ann Maslog? Will she now be taken into custody by OSAA, or do we dispense her as a resource person, Mr. Chair? Mr. Chair, we ruled on the citation for contempt against Ms. Maslog. And since the NBI has custody over her, we will turn over the custody to her without prejudice to the citation that the Senate issued against her. So in other words, it's only the custody that we are turning over to the NBI. But in terms of the effect of the citation, the Senate will assert its powers with the issuance of the citation for contempt. I submit, Mr. Chair. Thank you. Thank you. I may, Mr. Chair. Go ahead. Thank you. Mr. Chairman, may I ask Ms. Guo Huaping alias Alice, kanina I was listening attentively, and even in the hearing doon sa counterpart natin sa House when they raised the issue of you being a spy, you reacted differently, and on our end, we were not surprised at all. It could be true because somehow in the past hearings you act like a spy, lie like a spy, and we wanted you to have this opportunity to convince us. Ano ka ba talaga, Miss Alice? At ano talaga yung gustong mangyari ni Guo Huaping dito sa Pilipinas? Mr. Chair, regarding po dun sa tinanong nyo po, regarding po dun sa spy, hindi po ako spy. Ako po, lumaki po ako, ang alam ko po ako ay isang Filipino at gusto ko na rin pong mamatay dito sa Pilipinas at handa din po ako na ipaglaban po ang Pilipinas po. Pwede ba na ikaw ay isang spy pero hindi mo alam na ikaw ay spy at pinakikinabangan ka ng isang organisasyon o isang gobyerno, kagaya for example ng Chinese government? Would you think it's possible na hindi mo to alam pero nagagamit ka? Do you think it's possible? Mr. Chair, hindi po. Dahil wala naman po ako nakakausap ng mga Chinese government po na tao. Pero lahat ng katransaksyon mo, pag tinignan namin, maging dun sa mga dokumento, sinasabing ang katransaksyon mo ay puro mga true-blooded Chinese, even Chinese rogue citizens. Mr. Chair, may mga nakatransaksyon man po ako na full-blooded Chinese pero never po ako nagkaroon ng transaction po with Chinese government. One last thing that I'd like to ask you. Anong motive sa tingin mo ng mga nag-uugnay sa'yo na ikaw ay isang Chinese spy? Doon sa kaninang pinakitang video ni Senator Risa, doon sa Al Jazeera, na parang napakahirap imbentuhin na gagawin lang yung mga pangalan, mga lugar, mga sinight na mga tao na nakapaligid at malalapit sa iyo. Mahirap gawin yun, i-stage. Kumbaga parang it's a perfect storm na magawa nila at na iniuugnay ka as a Chinese spy. Ano kaya ang motibo nila? Anong mapapala nila para gawin yun? Meron bang nakipag-usap sa iyo? Meron ba silang hinihingi? Meron bang ilang parties trying to get your attention and at the same time ask you for favors? Mr. Chair, hindi po sila malapit sa akin at hindi ko po talaga sila kilala. Doon sa nakita ko po sa video na 2 tao, hindi ko po sila kilala, hindi sila malapit sa akin, wala rin kami ugnayan at hindi po ako spy po. But the addresses, the persons involved, the Fujian province, etc. Paano magagawa nila yon na parang perfect
Mr. Chair, Fujian po, I believe sobrang laki po ng Fujian. Marami din po talagang half-blooded or full-blooded po na Chinese andito po sa atin, dito po sa Pilipinas. Hindi ko rin po alam kung bakit po, pero ang understanding ko po, ang intindi ko po, baka sa media mileage, meron po silang ibang motibo. Ako personally, hindi ko po sila kilala, never ko po sila nakita, at hindi ko rin po talaga maintindihan ano ang plano po nila. Pero dun sa Al Jazeera po, may ano na po kami, yung legal team ko po, may action na po kami for them. Magpa-file po kami. Anyway, we'll let the pertinent government agencies to look into this, and considering na ito ay bagong lumabas, and I don't know if the committee is this is the right committee to look into this particular matter. May I go now, Mr. Chair, dun sa properties ni Alice Go, no? Kasi nakita ko yung binanggit ko sa iyo nung isang araw itong properties dito sa Alabang West, properties na binili mo at nakasaad sa iyong salin. Napakalayo nito doon sa Bamban, Tarlac. Bakit mo naisip bumili ng properties dito sa West? Your Honor, regarding po sa lahat po ng properties po, since may AMLAC case na po ako, I invoke my right against self-incrimination po. Kasi dito 157 million yung ginastos mo. I actually don't believe na ganito lang kaliit para sa 8 lote dito sa Alabang West, no? May I know kung saan galing itong 157 mo? Ito ayun naman to eh. Public record to, nasa salin mo. Saan galing yung pambili nitong 157 million na ito? Mr. Chair, since naka-file na po yung AMLAC cases ko po, I invoke my right against But this self-incrimination is po. sa salin at sa public document, and bumili ka ng property malayo sa Alabang. So ako bilang isang legislator at the same time part of this series of committee hearings, I am thinking na kaya mo binili ito dahil gagawin mo rin yung ginawa mo sa Bamban. Gagawin mo ring imperyo itong Alabang West. Kung hindi ka nahuli, may balak kang mag-expand mula Bamban patungo dito sa Alabang West. Would that be a sound conclusion on my part, Ms. Go Huaping? Mr. Chair, hindi po. Anyway, nung hindi ka pa nung nabalitaan mo na ni-raid yung Zunyuan at nandito yung ilang sa mga incorporators, anong ginawa mo bilang mayor? Inalam mo ba kung sino yung mga sangkot dito? Mr. Chair, regarding po sa Zunyo 1, since may mga cases po na naka-file na rin po sa akin, I invoke my right against self-incrimination Buti po. na lang nag-decide ka rin na hindi tumakbo at ang COMELEC nag-decide din na hindi ka na payagang tumakbo bilang mayor ng Bamban. Noong pinasok yung lugar dito sa Bamban, may 46 na sasakyan ang nakumpiska doon. Mas marami pa po sa staff ng PAOK, no? Kung hindi ka involved sa Zunyuan, siguro Guwahwaping, agad ka sanang nagpadala ng tulong. Pero what did you do doon sa raid as a mayor? I'm not asking you as siguro I respect the office of the mayor. Anong ginawa mo? Anong tulong? Anong naging participation mo kung talagang wala kang kinalaman dito sa Zunyuan? Mr. Chair, second day po ng raid, second day po ng raid, nagpadala po ako ng tao para tanungin, to check them kung may tulong, may magagawa po kami. Pero kung hindi po ako nagkakamali, hindi po kami pinayagan pumasok. Sino yung kino-ordinate ninyo? Mayor's office po. Mayor's office to PAOK, to PNP? Kanino kayo nakipag-coordinate? Kung di po ako nagkakamali, during that time po, pumunta rin po ang mga councilors, yung mismo mga konsihal po Kanino ng po bayan. kayo humingi, nagpaalam na ready kayong tumulong? From the National Government's Office, kasi yung PAOK ang pumasok dito kasama ang PNP.
Your Honor, hindi ko na po siya maalala sa It ngayon means po. to say, hindi kayo nagbigay ng tulong. Mag-extend po kami ng tulong dapat po. However, You did not offer. mag-extend po dapat kami ng tulong. However po, hindi po kami na-entertain. May we know from PAOK, just yes or no, kung nagbigay sila ng intention to help you guys out dito sa nakaraang raid sa Bamban? Yes, Your Honor. As far as we can remember, sir, wala po kaming naalala. Or neither we receive formal communication to that effect. Sa PNP, wala din po tayong alam. General Acorda, you were then na PNP chief. Yes, since I was then the GPNP, to my knowledge, sir, walang tulong na gano'n na i-extend sa atin, sir. Wala din po. So ito, magandang makita natin na yung chief executive hindi nag-cooperate or hindi man lang nagbigay ng tulong. Alice, sinabi mo noon na nakaraang hearing when I asked you as to how this construction in Baofu was funded. Ang sagot mo, and I was looking at the minutes of the hearing, Sen, yung pong Baofu, hindi siya sa akin at hindi rin po ako nagbabayad ng construction. So, sino yung nagbayad nung construction? Sino yung financier ng pagpapatayo ng construction dito sa Baofu compound? Kasama ba dito yung Hongsheng Gaming?